Shalom everyone, mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Ngayon po ay 10/01/2025 at 6:30 na po ng gabi mga kapatid. Araw po ng Miyerkules kung sundin natin yung Gregorian calendar. So mga kapatid, sa ating weekly scriptural study, ah, on the previous na mga dalawang linggo na lumipas mga kapatid, we have talked about yung dress code of Abayawa. At meron tayong part 1, part 2, and part 3 mga kapatid doon sa topic na yon. So if you are new listening and following this recorded, for example, the Republish, and if you wish to know the dress code of Abayawa's follower, part 1, part 2, and part 3. You can search that mga kapatid. Nasa FB yan, nasa ating YouTube channel as well. And so ngayon, in lieu of our celebration, kasi nga nasa pang 7th feast tayo mga kapatid, on the Feast of Tabernacle, Kaghasakut or Kaghasukut mga kapatid, depending on how you pronounce it. So in lieu of our 1 week na celebration, in the middle of it, nagkaroon tayo ng earthquake kahapon mga kapatid. So naisip ko ano kaya yung pag-usapan natin sa weekly scriptural study natin. So I want to make some connections to make it relevant. Gaano ba talaga kahalaga itong pag-observe natin ng Feast of Tabernacle mga kapatid? Meron bang value ito? Meron bang benefit ito? Kailangan ba talaga natin gawin, mga kapatid? So, yun ang katanungan na nais kong i-explore. And di masyadong maraming sagot na may nakuha ako, mga kapatid. Kaya I also welcome your sharing, mga kapatid, before the end of this discussion, mga kapatid. So, be ready po. May mga benefit ba ang pag-observe ng Feast of Tabernacle? Halimbawa, may mga darating na mga sakuna, darating na mga kalamidad, mga kapatid. Makatulong ba sa atin? Okay? Would this help kung tayo ay mag-observe ng Feast of Tabernacle, mga kapatid? So, nilagay ko yung word doon na implications because mahirap nating makita o mahirap mahanap yung word for word talaga, mga kapatid. So, kaya I chose the word implication. So, moving on sa ating pagbabahagi, let me share our PowerPoint, mga kapatid, upang ating pagbulay-bulayan ang ating naumpisahan na topic uh, throughout this celebration na meron tayo, mga kapatid. Okay po, so yan ang ating topic, mga kapatid. In lieu of our celebration, implications on the Feast of Tabernacle, Kaghasakut or Kaghasukut, in lieu of calamities. Okay? We are not only talking of calamities, you may go deeper on that. Halimbawa, in lieu of the coming judgment. Okay? So, meron ba yung mga implications, mga kapatid? Okay po. So, let's move on right away to our topic. We've discussed this, so I don't have to expound it again, mga kapatid. I have explained that in the other time that we gathered together. So, let me proceed right away here. Okay, I have some pictures here. Okay, unfortunately, yung picture ko sa aking tulda ay hindi pa nakuha yung picture. But just imagine, mga kapatid, na itong trapal na ito ay ganun pa rin ang nilagay ko. And then dito sa ilalim, meron akong biniling tent, mga kapatid. So, wala nang mga mosquitoes, walang lamok na makapasok. And imagine, mga kapatid, malakas ang ulan nung Lunes, no? Lunes ng gabi, ang lakas ng ulan, mga kapatid.
The rain, there is a heavy rain dito sa lugar ko. But hindi ako nabasa. Dahil meron akong trapal na additional dito sa taas. Okay, so yan ang aking situation dito. So I really praise and thanks Abeoa for the opportunity to stay again, stay in the tent, very fresh. Bakit fresh? Kasi nasa labas ka ng bahay ako, mga kapatid, sa ibabaw ng multicam. What are the connections of these fears in lieu of calamity? So, this is an introduction. So, ano sa palagay ninyo, mga kapatid? Meron ba kayang connection? Ibig sabihin, kapag mag-observe tayo ng Feast of Tabernacle, meron bang, may mga ano ba? May mga baraka ba na, or may mga result ba, for example, na kapag may mga calamity o may mga sakuna, tayo ay mas fair. So, yun po ay tanong na nais kong i-throw right away para makapag-isip kayo. Or kung baka habang makikinig kayo, baka may mga verses kayong makita dyan. So, feel free po to search while I'm talking here. And when I ask you to share later on, then you have something to also throw or also to explain, mga kapatid. Okay, just recently, Cebu, Philippines had experienced, hindi magkapareho yung ano po, yung mga balita. Mayroong iba ang sabi 6.7, iba magsabi 6.8, others also would say 6.9. So, kaya nilagay ko na lang dyan, no? Between 6.7 to 9, mga kapatid. 6.7 to 9 magnitude. Kahapon at about 10 p.m. habang kami ay ongoing yung aming live streaming doon sa Pardo, mga kapatid, kahapon. So, several people died, more than 10, mga kapatid, at more than 100 yung mga wounded, especially malapit doon sa lugar kung nasaan yung epicenter. Bugo, Cebu is the epicenter po ng 6.7 o 6.9 magnitude earthquake, mga kapatid. So, yun po ang background at sa araw kakahapon, ngayon maraming mga uploaded FB o YouTube, mga kapatid, na mga social media means na nagpapatuo na maraming mga nangyayari, mga kapatid. May mga blackout, may mga gusali doon sa Daang Bantayan. Yung old na simbahan ng Roman Catholic talagang nag-collapse, mga kapatid. McDonald doon sa Bugo at marami pang ibang mga places na kung saan may mga crack yung kanilang mga building. Mandawi Market, halimbawa, hindi na sila makapagtinda doon dahil merong crack, merong problema ang kanilang gusali doon sa market ng Mandawi. So, yan po, mga kapatid, marami pang mga kwento na ating nakita, narinig. So this is just a background for us to have a glimpse and understand what is going on. And kanina, bago tayo nag-umpisa, marami na mga kwentuhan na ating narinig, mga kapatid. So therefore, let's proceed with this, mga kapatid. Let us allow first the scripture to speak to us. Ano ba yung connection dito sa Feast of Tabernacle in connection dun sa safety or protection, halimbawa sa panahon ng calamity, mga kapatid. So, yan po. So, I'd like to ask this question, is it valuable? Mahalaga ba talaga na dapat natin gawin itong Feast of Tabernacle, mga kapatid? At meron bang implications doon sa safety and protection natin? Okay, so yan po. And I have here the first answer. We can benefit from it. So may mga benefits pala, no, na ating makukuha. So ano yung mga benefits, mga kapatid? So let's begin reading. Okay, kung napansin po ninyo, isa po ito sa ating mga scriptural references na binabasa throughout this 7 days, 7 days celebration. Okay, mamaya i-flash po natin doon sa another slide yung buong listahan, mga kapatid. Can I ask volunteer to read on this, mga kapatid?
Brother Dan. Yes, Brother Kasad, yao. Sige po, dalawang mga talata sa ating harapan. Okay po. Zechariah 14:16. Bawat isa na nakaligtas mula sa lahat ng bansa na lumaban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari na si Yahuwah sa mga hukbo at upang ipangilin ang mga kapistahan ng mga bukol. 17. Ang kubol, ang sinuman sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari na si Yahuwah ng mga hukbo, sila'y mawawalan ng ulan. Okay po. So, ito po yung nakasulat, mga kapatid, ayon sa prophecy ni Zakaria man ito, no? Zakaria, okay? Ayon sa prophecy ni Zakaria o Zakaria, mga kapatid, yun ang kanyang prophecy, okay? Patungkol doon sa mga bansa, okay? Na nakaligtas mula sa lahat ng bansa na lumaban sa Jerusalem. Okay? So, ibig sabihin, may nangyaring sobrang ano po, sobrang may nangyaring ah, war sa panahon na ito, mga kapatid. May sobrang digmaan. Maraming mga namatay sa digmaan sa panahon na ito. So, at ang digmaan na yon ay talagang nangyayari kung saan yung Jerusalem, mga kapatid. So, bawat isa na nakaligtas mula sa lahat ng mga bansa na lumaban. Okay? So, may mga nakaligtas against sa mga bansa na lumaban against sa Jerusalem, mga kapatid. So, kung sino yung mga nakaligtas na yon, sinabi dito, aahon taon-taon upang sumamba sa hari na si Yahuwah sa mga hukbo at upang ipangilin ang mga kapistahan ng mga kubol. So, ipangilin, meaning sabihin, i-observe, okay, gagawin ang Feast of Tabernacle. Yun po ang pinag-usapan nito, kapistahan ng mga kubol, mga kapatid. Okay? Verse 17, ang sinumang sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari na si Yahuwah ng mga hukbo, sila'y mawawala ng ulan. Okay po? So, mga kapatid, malinaw po dito na ang pinag-usapan ay this is really about the prophecy of Zechariah patungkol sa darating na 1,000 years. Okay? Nakabalik na po si Yahushua sa panahon na ito. At Yahuwah and Yahushua ay nanahan na po kasama ng sangkatauhan, mga kapatid. And take note, sa 1,000 years na yan, kailangan pala patuloy na i-observe ang kapistahan ng mga kubol, mga kapatid. Tingnan mo naman kung sino po yung angkan na hindi pupunta roon sa Jerusalem upang mag-observe, upang sumamba sa hari na si Yahuwah. Ano mangyari po, mga kapatid? Mawalan sila ng ulan. Okay? So, dito malinaw na ang hari na tinutukoy ay si Yahuwah, mga kapatid. Okay? Si Yahuwah po ang hari na tinutukoy na sasambahin, okay, ng sangkatauhan sa panahon na ito, mga kapatid. Okay, akala ko si Yahushua ang hari, mga kapatid. But dito, nabanggit na word for word na hari na si Yahuwah, mga kapatid. Okay?
So, yan po. Malinaw na ang nakasulat dito ay Yahuwah talaga, ang hari na kung saan sambahin ng sangkatauhan sa 1,000 years na yan, mga kapatid. Okay po, so wag lang munang lituhin ang inyong mga sarili. Kasi yung iba nag-iisip na, di ba, si Yahushua dapat yan. Mga kapatid. Kasi Yahushua po ang tinutukoy sa New Testament na darating na hari, mga kapatid. So, wag lang muna nating i-ano yung isip natin. Ang nakasulat diyan ay Yahuwah po ang hari na dapat sambahin sa sangkatauhan na yan. Kasi kung hindi magsamba at hindi mag-observe ng fiesta ng Kubol, mawalan sila ng ulan o hindi sila papadalahan ng ulan. Moving on mga kapatid sa verse 18. Okay, salamat Brother Kasadya o sino pa po ang nais magbasa? 18 and 19, dalawang mga talata. Ako lang, Brother Dan. Tuloy. Okay, thank you for breaking the silence and also to make use of the time. Go ahead po, Brad. Raya 14:18, 19. Kung ang angkan ng Ehipto ay hindi umahon at hindi pumaroon, ang ulan ay hindi babagsak sa kanila, ngunit darating sa kanila ang salot na Hmm. ipinalasap ni Yahuwah sa mga bansang hindi aahon upang ipagdiwang ang kapistahan ng mga kubol. Oh. 19. Ito ang magiging kaparusahan Oh. Ehipto at sa lahat ng bansa na hindi aahon upang ipagdiwang ang kapistahan ng mga kubol. Hmm. See, mga kapatid? Ano katindi yung consequence kung hindi mag-observe o hindi ipagdiwang ng isang bansa. Kanina, angkan ang pinag-usapan. Ngayon dito, bansa na. Okay? Kaninong angkan, kaninong clan, hindi magpunta doon, walang representation, they will suffer. Kaninong bansa ang hindi pupunta roon, hindi ahon doon sa Jerusalem, okay? Ito yung magiging consequence, mga kapatid. Okay? Bukod pa doon sa ulan, ang ulan ay hindi babagsak sa kanila, ngunit darating sa kanila ang salot na ipinalasap ni Yahuwah sa mga bansang hindi aaon upang ipagdiwang ang kapistahan ng mga kubol. Okay? Bukod pa doon sa hindi sila papadalahan ng ulan, merong salot mga kapatid. Okay? May salot, may plague na darating. Okay? So, ano ka seryoso ito mga kapatid? Very serious. Napaka-seryoso pala na dapat gawin ng bawat isa. Kaya nung sa nakaraang araw, pinag-usapan natin yun na ito ay kautusan o tuntunin ni Aba Yahuwah na walang katapusan. Okay? Kahit sa sunod na mga henerasyon, dapat ito'y gagawin. Itong Feast of Tabernacle, mga kapatid. Kaya nga dito, panahon na ito ng 1,000 years as prophesied by Zechariah, mga kapatid. During the 1,000 years, ito pa rin pala ay gagawin, mga kapatid. Okay po? So, malinaw po mula dito sa mga references na yan, mga kapatid, na talagang meron pong consequence doon sa hindi mag-observe. Okay? So, that being said, merong benefits talaga, mga kapatid. It is really valuable and it is really beneficial na ang bawat angkan, bawat bansa ay dapat mag-observe nito mga kapatid. Otherwise, okay, walang ulan, may salot mga kapatid na darating doon sa lugar na yun na hindi nagpadala po ng mga representation. So, yan mga kapatid ang patuloy nating pag-usapan as we proceed. Okay? Ah
Pangalawang rason, mga kapatid. Okay? Second reason. Okay, hindi ko lang po na-edit dito. No? Second reason is that may mga baraka, mga kapatid, no? We can receive baraka from Yahuwah in all the works of our hands. Okay, meron po tayong mga reference nito, mga kapatid. Let's hear. Anyone would like to read this? Deuteronomy 7 verse 11. Salamat, Brother Kasad, Yao. Anyone else who would like to read? Please unmute po. Break the silence and read for us. Meron mga... Ako, Brother Dan. Okay, go ahead po. Sister Sarah, Bachao. Kaya't mag-ingat mong tuparin ang utos, mga tuntunin at mga batas na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Sapagkat iyong pinakinggan ang mga batas na ito at iyong iningatan at sinunod ang mga ito, ay tutuparin sa iyo ni Yahuwah mong aluwa ang tipan at ang wagas na pag-ibig na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Okay po. So, salamat, Sister Sarah, Bachao. So, mga kapatid, dito sa nabasa ni Sister Sarah, malinaw po dito na kailangan talaga tuparin ang mga utos at ang mga tuntunin, mga batas na iniutos ni Abayawa. Dapat tuparin, mga kapatid. Okay? Kasi kung tutuparin natin yan, then may mga baraka, mga kapatid, na darating. Okay? So, 11 and 12, malinaw po na kailangan ng bawat isa ay tutupad sa mga tuntunin, mga utos, mga batas na binigay, itinuro ni Abba Yahuwah. Moving on, sa verse 13, 14, and 15. Sige, sino po ang, would you like to continue it, Sister Sarah? Go ahead po. Sige po. 14, 15 po. 13. 13. Iibigin ka niya, pagpapalain at pararamihin. Pagpapalain din niya ang iyong mga supling, ang bunga ng iyong lupa, ang iyong trigo, ang iyong alak, ang iyong langis, ang karagdagan ng inyong mga bakahan, at ang mga guya ng iyong kawan sa lupain na kanyang ipinangakong ibibigay sa iyo at iyong mga ninuno. Pagpapalain ka kaysa lahat ng mga bayan, walang magiging baog na babae o lalaki sa inyo o sa inyong mga hayop. Aalisin sa iyo ni Yahuwah ang lahat ng karamdaman at hindi niya ilalagay sa iyo ang alinman sa masamang sakit sa Ehipto na iyong nalaman, kundi ilalagay niya ang mga ito sa lahat ng napupuot sa iyo. Okay. So, wow. Napakatindi, mga kapatid, no, ng baraka ni Abba Yahuwah. Oh, pagpalain. Pagpalain tayo ni Abba Yahuwah na paramihin. Okay, mag-increase. Okay, yan po, malinaw. And then, bunga ng lupa, nandyan po. The land will be prosperous. Land will be fruitful, mga kapatid. Okay? Ang mga bakahan, yung mga livestock, kawan, mga kapatid. Diyan po, nandyan. Super dami ang mga baraka. Mag-multiply yung mga livestock, yung mga animals na ating inaaruga, mga kapatid. There is plenty of fruits and products of the land, mga kapatid. Verse 14, pagpalain ka kaysa lahat ng mga bayan. Walang magiging baog na babae o lalaki sa inyo o sa mga hayop man. You see? So there is so much increase, mga kapatid. Okay? Grabing pagpapala na kung saan i-compare yung pagpapala compare doon sa ibang mga bansa, mas sobra po, mga kapatid, yung mga pagpapala na darating sa kanyang sangkatauhan na nag-observe ng mga utos at mga tuntunin ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay? Added to that, sabi niya, aalisin ni Yahuwah ang lahat ng karamdaman, mga sakit, mga kapatid. At hindi niya ilagay sa inyo ang alinmang masamang sakit sa Ehipto na iyong nalaman. So, ibig sabihin, yung plagues, yung mga sakit
na nangyayari doon sa Matsariam na nalalaman nila, na alam nila mga kapatid, ay hindi darating sa kanila, ay hindi sumasa kanila mga kapatid. Kundi, ano yung sinabi dito? Kundi, ilalagay niya ang mga ito sa lahat ng napupuot sa inyo. Mga kapatid, hindi may iwasan na sa ating buhay at sa ating journey ngayon, may mga tao pong napupuot sa atin. Mm. Kung tayo po ay sangkatauhan niya, tumawag sa kanyang pangalan, nagmahal sa kanya at nagsunod sa kanya mga kapatid. Okay, tinan mo yung anong sinabi niya. Sino yung tao na mapupuot sa atin o sa kanyang sangkatauhan, may mangyayari po mga kapatid. Okay? May mangyayaring hindi maganda. So, kaya may kasulatan na vengeance is not Ours. ours. It's Abba Yahuwah's work and task to, to do something for us, mga kapatid. So kaya kung tayo ay inaapi, tayo ay pinahirapan, mga kapatid, mas maganda na let's remain silent and allow Abba Yahuwah to work for us, mga kapatid. So malinaw po yan. Ayon dito sa nakasulat, mga kapatid. Okay? In summary, doon po ang ating nakuha na may mga baraka, mga kapatid, na ibibigay si Abba Yahuwah. Para doon sa mga first time na naka-attend ngayon or second time, ito nga po yung ating mga nabigyan na ng halaga sa nakaraang Zoom gathering natin. So I will not explain this. But ito na nga, first day, we're done with the first day. So anong araw na ngayon? Pangatlong araw na ngayon, mga kapatid, no? Nasa third day na tayo ngayon. Lunes, Martes, Miyerkules. So, Fourth day. fourth day na po, tama. We are on the fourth day now, mga kapatid. So, meron tayong mga daily offering. At na-highlight natin yung daily offering is something to do with the acts of kindness and acts of love. Okay? So, ito na yung basically dalawang mga gagawin natin, mga kapatid. Offer a slaughtering of praise to Yahuwah, giving thanks to His name. Yung pagpapasalamat sa kanyang pangalan, mababasa po na dito sa Hebrews 13 verse 15. At ito po, do good and share with that slaughter offering Yahuwah is pleased, mga kapatid. Do good and share. Hebrews 13 verse 16 po yan, na merong pinapadama si Abba Yahuwah sa atin na group of people or person who is considered the least of the brothers. Mga kapatid, ayon doon sa ating mga napag-usapan na Yahuwah said, what you have done to this least of the brothers, sabi niya, you have done it unto me. And we are referring dito, mga kapatid, yung gawin natin ng mga acts of love, acts of kindness, doon po sa mga mahihirap. Okay? Mga ilo, mga balo, or sa mga disadvantaged people, sa mga squatters, doon sa mga mahihirap, mga kapatid, na halos wala na silang makakain sa araw o isang araw, halos wala nang pagkain, mga kapatid. So, kung ano po yon at saan sa inyong situation, pwede po kayong makagawa ng something good, mga kapatid, acts of love and acts of kindness for them, then so be it as part of our offering, as part of our celebration, mga kapatid. And please take note, do it with joy, mga kapatid. Ayaw natin na parang napigil, na force, no? But nais natin emphasize na you do it because you love it. You do it because you enjoy it. You do it because you feel Abba Yahuwah is talking to you, that you have to do it. So, ganun po dapat yung ating motivation, mga kapatid. Do it with joy. Okay po? So, yan. Review lang po yan. So,
Today, kahapon at nakalipas na araw, merong mga opportunities na binigay na ni Aba Yawa sa atin. Okay? Moving on. Take note on this passage, mga kapatid. Dito sa Exodus chapter 13, quite a lengthy reading kasi the whole chapter po yan. Can somebody go and look at a very specific passage there on Exodus chapter 13, mga kapatid, wherein it talks about the pillar of fire and the pillar of clouds, mga kapatid. Okay? So, yan po ay isang example ito sa 40 years na ginawa ni Aba Yawa habang nasa ilang sila. Okay? And how is that? Kung i-summarize po natin yun, this is about protection, mga kapatid. This is about protection. Wherein Aba Yawa tabernacle with his people for 40 years, mga kapatid, dahil Aba Yawa tabernacle with his people or dwell with his people, ano nangyari po, mga kapatid? They were what? Protected. Okay? They were protected. Paanong paraan po sila na-protect? With this, fire and cloud. Fire, kapag gabi, there is the pillar of fire. Para saan po yung pillar of fire sa gabi? Anyone? Any idea po? Bakit po it speaks about protection? Kasi, Brother Dan, Yes, go ahead po, Sister Bakara sa'yo. kasi sa disyerto, paggabi, malamig. Kaya, Mhm. pillar of fire, nagbigay ng warmth. Correct. At nag-protect sa mga beasts na pwedeng gumala during sa kanilang pag-sleep sa gabi. Oh. Yan ang muna, Brother Dan. Yes, tama, mga kapatid. Kasi nasa ilang, nasa disyerto sila. May mga wild beasts doon. Okay? So, sinong wild beast ang magkaroon ng courage na lalapit na masyadong very glary sa mata yung pillar of fire na yan? Okay? So, talagang matakot, mga kapatid, yung mga wild beasts. Na habang nakatulog ang mga sangkatauhan ni Aba Yawa, doon lamang sa tulda, sa kubol, mga kapatid. Doon sa kubol lang sila. What's the strength sa kubol? Wala, nothing, mga kapatid. Kung sila man ay aatakihin po ng mga wild animals, talaga naging helpless sila. Pero bakit hindi sila natake ng mga wild animals? Dahil merong pillar of fire. Natatakot yung mga animals na yan dahil sa pillar of fire. Okay, added pa doon sinabi na ni sister na makaragdag pang init sa kanilang katawan dahil yung fire na yan ay mainit, mga kapatid. So, very helpful yan and very useful. And for 40 years, walang kupas, walang pigil na ginagawa ni Aba Yawa yan, mga kapatid. Okay? Then if you read the passage, also during daytime, meron pong Clouds. of clouds. So para saan yung clouds na yun? Kung ang pillar of fire, protection sa gabi, so ano naman po yung pillar of clouds? Brother Guide Dan. them. Yes. Yes. Go ahead. To guide them to their destination. If the clouds stop, then they must stop. If the clouds go, then they will go also. Wow. Guidance po. It's a guidance. Okay? Added to guidance, it also what? Give shade. Gives shade. Tama. It gives shade Yes, po. kasi pwede silang mamatay doon, mga kapatid, sa heat stroke. Init. Yes. Dahil sa sobrang init, nasa ilang nga eh. Walang maraming kahoy doon kasi disyerto yan, mga kapatid. Okay? So, ibig sabihin, bakit sila nakasurvive na yung kanilang tirahan ay kubo lamang, mga kapatid? Dahil sa during daytime, meron palang clouds. Merong cloud dyan sa kanilang, on top of them, may clouds to give them shade. At doon sa sinabi ni Sister Azra kanina, to give them guidance. When to stop, when to move, mga kapatid. So, wow, amazing po yung ginawa ni Aba Yawa.
giving them protection, mga kapatid. Okay? So, yan ang paggunita ngayon sa Feast of Tabernacle is also remembering how Abba Yahuwah what? Protected them. How Abba Yahuwah preserved them, mga kapatid. Diba? Naalala po niyo yung ating reading doon sa Dabaryam, yung unang gabi na tayo ay nag-reading. Dabaryam chapter o Deuteronomy chapter what? Chapter 8. O, di ba? Anong nangyari sa kanilang mga sandalyas, sa kanilang mga kasuotan? Anong nangyari, mga kapatid? For 40 years. Hindi na worn out. Oh, amazing, mga kapatid. Hindi na worn out. So imagine that 40 years yung kanilang mga kagamitan, sandalyas man o mga kasuotan man, hindi yan na worn out, mga kapatid. How amazing that is. Kaya, it is a remembrance, it is a commemoration of, wow, the goodness of Abba Yahuwah for 40 years. Nandyan yung protection niya, nandyan yung gabay, ang kanyang guidance, nandyan, mga kapatid. Added to that, ano pang mga naranasan nila? Added to protection, meron ding Food. food. May pagkain. May provision, mga kapatid. Kaya, tuwing umaga, paggising nila sa umaga, anong meron, mga kapatid, doon sa kanilang camp? Paglabas na doon sa kanilang camp, anong meron? Mana? Mana? Yes, may mana. Mana, meaning, what is this? Mana, what is this? Ano ito? Okay, yun ang pagkain nila, mga kapatid. Yun ang tinapay nila tuwing umaga. Okay? And they have to only get as much as what is enough for them, mga kapatid. Hindi pwede pasubrahan kasi po, the following day, wala na po yun, mapapanis na po yun. Kasi the following day, sa umaga, another naman po ipapadala ni Abba Yahuwah. Okay? So, hindi lang yung tinapay, mana, but also quail. Okay? Ayon sa kanilang karanasan. Hindi lang yan, but meron ding miracle of water, mga kapatid. So, added to protection, there is also a provision, mga kapatid. So, in lieu of our sharing, mga kapatid, just as there was protection of Yahuwah's people in the past 40 years, yung sangkatauhan niya doon sa ilang. So His people who will do it at the present and the future as well. Meaning, His people who will do the Feast of Tabernacle, mga kapatid, will also experience protection, provision at the present as well as the future, mga kapatid. Okay po? So, in lieu of that, what are our reflections in lieu of the recent earthquake, mga kapatid? Or kung hindi man earthquake, in lieu of ano yung darating na mga salot. Okay? This week, nag-observe tayo ng Feast of Tabernacle, mga kapatid. And we don't know. Bago magdating muli yung another Feast of Tabernacle sa susunod na taon, hindi natin alam. Along the way, along these few months, along sa ilang mga araw na darating, mga kapatid, we don't know kung meron mang mga additional pa na mga earthquakes o meron mang mga additional pa na mga calamities. Okay po? So, can we say, mga kapatid, na totoo yan? Just as Abba Yahuwah protected His people before, who live, who dwell on the booth, who dwell on the tent, so also we, His people today, who also have observed dwelling on the tent, dwelling on the booth for 1 week, can also experience His protection and also experience His provision, mga kapatid. Okay po? So, let's have some sharing, mga kapatid. Wala na po akong mga dagdag dyan. Meron ba kayong mga salubin? Kung ito ay nangyari sa Yasar al noon, ano kaya?
Maniwala ka ba? Maniwala ba tayo? Can we believe na ito rin ay mangyari sa atin ngayon ng mga sangkatauhan ni Abba Yawa na nag-observe, nag-obey sa kanyang mga tuntunin, nag-obey sa kanyang mga batas, at nag-obey sa kanyang ah, mga utos, as we have explained a while ago. Okay po? Anyone who would like to be the one to share? Go ahead po, Sister Bakar. Sa'yo, go ahead po. Yes po, sa na-explain mo na, Brother Dan, na obedience talaga sa word of Yahuwah, sa kanyang makasuguan na dapat natin gawin, mga feasts niya, kagaya nitong sa tabernacle na kailangan nating sundin, gawin, at sa naniniwala ko na yun ang sabi sa kanyang word na kung may obedience, may baraka, Tama. baraka at saka curse. Kaya piliin natin yung baraka kung gusto natin na ang habang tayo ay nabubuhay, ma-avail natin yung mga baraka ni Abba Yahuwah through obedience. And again, second is prayer, the power of prayer. Na kagaya ng mga nangyayaring mga earthquake or mga ibang sakuna, hindi natin alam kung kailan mangyayari ang mga ganyang mga pangyayari na maaring makapagbigay sa atin ng kamatayan or na before tayo maparusahan or before tayo natin makamit ang mga hindi magandang mga pangyayari, kailangan mag-pray muna tayo lalo sa nangyari na even during bedtime. Kailangan talaga before bedtime na mag-pray. Of course, pasalamat sa nagdaang araw na nagdaang na baraka tayo sa mga we count our barakas. Pasalamat at mag-pray na huwag mangyayari samantalang natutulog, mga ganong mga connection with our Abba Yahuwah. Importante talaga ang prayer kasi hindi natin alam what will happen any moment sa ating buhay. Yan lang po, Barudan. Yahuwah. So, two things are highlighted here, obedience and palal or prayer, mga kapatid. So, I appreciate the thoughts and reflection ni Sister Bakar sa iyo, mga kapatid. So, added po natin dito sa napag-usapan na to reinforce what has been said here. Yada Yahuwah. Okay, sino po? Yes, go ahead, Sister Azara. Batsyo, you wanna share something? Yun na nga po, Brother Dano. Kasi iba po yung hindi ka ready at hindi mo alam yung tura kaysa malalaman mo dahil there is a big difference. Halimbawa, wala kang alam, mamatay ka ngayon, talagang walang-wala. Pag ngayon, halabang may mga calamity darating, ano mong mangyari kung mamatay ka man? At least, I mean, alam ni Yahuwah na hindi ka man completely, pero alam niya how you tried your best to obey the Torah. At di ba siya mag-judge, Brother Dan? Ang naka-judge sa puso natin, it's not the people around us, o ikaw, nag-ano ka ng Torah, no. It's Yahuwah who can see our heart. Halimbawa, may nangyari dito na wala ka na, patay ka na. So that means, readiness talagang importante, no, brother? Kaya yun makakalimutan ng tao eh. Pati nga tayo paminsan, pag maayos, saka pa natin we will be reminded pag may mga ganitong pangyayari, pag peace ang panahon, parang nadidisibo tayo ba, makakalimutan natin, hindi na tayo masyado nagiging complacent na tayo. Yun nga po, oo. Kaya dapat pala, dapat pala yung fire burning sa ating, diba, like burning ba ang ating mga desire ba?
lalo na ngayon na, 'di ba, Brother Dan, sa akin ha, ngayon na yung 70s na, sabi kasi ng asawa ko, maliit kasi yung tent namin, ang sakit naman ng likod. Tapos sabi ko, alam mo kung bakit pag hindi tayo mapunta sa New Jerusalem, triple po ang sakit ng likod. Sabi ko, sabi niya, ayusin ko to bukas. Parang bumili siya ng sheet, inayos niya yung parang, sabi kasi ito ang ano sa Israel yung hindi talaga tent, yung square ba, Brother Dan. Ah, Sa bed namin inayos niya. Pagdating ko sa bahay, uy, ang ganda! Kaya nakatulog kami na mahimbing. Ako'y natutuwa dahil magpa-participate na po siya na itong gagawin. yeah, Kasi constant na ho yung reading namin, and nadagdagan ho yung understanding po niya. Ako po din po, Brother Dan. At ako natutuwa po dahil yung sa mga readings na binigay nyo, gabi-gabi po kami, before kami matulog, inano namin yun. So, maganda po. Pero kaya lang, yun kagabi nga, nangyari sa Cebu. Sabi ko, Yahuwah, what's this? Buti na lang, Yahuwah spared our brothers and sisters in Cebu, dahil sabi mo, Brother Dan, okay kami, sabi ni Sister Fee, okay kami, tinanong ko si Brother Pio at si Sister Tess, wala namang sabi ko, yung tama yung natin na He will spare His people. Kaya, Correct. hallelujah po. Yada Yahuwah, mga kapatid. Yada yawa. Having heard, highlight ko yung word na ready, no? Dapat ready tayo. And added to that, we should not be complacent, mga kapatid, kasi kung easy na yung buhay natin, wala na, no? Take for granted na lahat. So, dapat on fire lagi, no? Sa highlight na ni Sister Sarah Batcho. And yung observation mo, Sister, na lahat ng mga kapatiran dito sa Cebu, we are safe, we are okay. So, all is team. Kaya ba dahil may katotohanan yung mga pinag-observe natin, mga kapatid. May mga evidence itong mga pinag-observe natin, mga kapatid. So, look at what happened sa building na kung saan sila ginagawa nilang kanilang mga panambahan, di ba, mga kapatid? So, na-collapse, di ba, mga kapatid? So, yan po ay pagpapatuo na if Abba Yahuwah is pleased, dahil nga tayo ay nagsunod sa na-highlight ni Sister Makar Asayaw kanina, then matotoo po yung kanyang mga promises, mga kapatid. Okay, Yada Yahuwah, anyone else would like to share? Okay, habang nag-iisip kayo, i-flash ko lang ito sa harapan. Ito yung ating, if ever man hindi mo pa ito napansin, please take a picture of this. Ito po yung ating references, mga kapatid. So, ito po ang ating reading today. Kung napansin niyo, mga kapatid, no, ito ba? Di ba, sa Nehemiah, nabanggit po dito yung palm branches po, mga kapatid, di ba? Palm branches. At dito sa Matatiao 21, napansin ba ninyo, mga kapatid? Matatiao 21, ganoon din po, palm branches. Pero sino po yung nag-ano doon nagparada doon, o nag-march sa doon, mga kapatid? Di ba? Referring what? Yosha? Yahushua. Opo. Dito, speaks about palm branches. Dito, nung si Yahushua, nung pumasok siya sa Jerusalem, they laid on the road, on the street, palm branches. So, what's the point, mga kapatid? Okay? Come think about it. Yahushua sa Yaokanan 1:14, okay? And the word became flesh, and Alua or Yahuwah tabernacle with us. Okay? So, tabernacle with us. So, in other words, dwelt among us through the person of Yahushua, mga kapatid. So, ayan, no? Palm branches, kung bakit sa celebration ng Feast of Tabernacle, kung bakit bahagi yung palm branches,
dahil pala ay may significance yan kay Yahushua sa kanyang pagpasok sa Jerusalem as the royal na hari, mga kapatid. Okay? So, ayan. And then tomorrow, ito, ang ating reading. And then, balikan natin ito as our reading din. And then, on the seventh day, ito yung ating mga reading, mga kapatid. So, yan po, as a sort of, ano lang po, review lang. So, kung di nyo pa nakuha ito, please take a picture on this so you can follow along the nightly reading, mga kapatid. Okay, meron bang mga sharing? What else? You have something to share, mga kapatid, bago tayo magtapos? Meron pa kayong idagdag pa? Something else, mga kapatid, to add? Yes. Kabalikan. Oh, Brother Kasad. Yeah, oh, go ahead po, Brad. Maroon lang akong tanong. Hmm. Nung papasok si Yosia sa Jerusalem, no, Opo, ang mga tao ay sigawan. sigawan at halad ng palm 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 leaves. Hmm. Ah, kung naisip ko na bakit nung si Yahuwah ay nasa harap na ng doon ni Herodes ba yun? Yung gobernador. Hmm. At bakit yung mga tao rin na nagsabi na i-welcome nila si Yahushua? Yun lang yung mga tao rin yun na nagsabi na ipako si Yahushua. Hmm. O, naisip ko na siguro maliit lang siguro yung totoong ah, Samba, nagkilala. kay Yahuwah, nakilala kay Yahushua Hmm. noong panahon na yon. Hmm. So kasi makita natin na ang karamihan ay gusto nila na ipako si Yahushua Hmm. at i-free nila yung mga criminals. Oh, Talagang ang nakita ko dito ay maliit lang talaga yung totoong mga believer. genuine. Oh, yung mga genuine believer, talagang totoo yan. You have a good point there. Okay po? So you're sharing an idea, Brother Kasadiao, nawala ka. You're sharing an idea na Yes po. talagang only few, talagang iilan lang ang totoong naniniwala. Mga kapatid. Kasi totoo nga, kasi sa panahon na ito, Matthew 21, ang daming mga taong sumigaw. Okay? Baruch is he who comes in the name of Yahuwah, di ba? Yun ang sigaw nila. Hosanna, di ba? Yun ang kanilang sigaw. Hosanna in the highest. Yun po ang kanilang sigaw, mga kapatid. Maraming mga tao na yan, gumagawa niyan. But how come na nung si Yahushua ay husgahan na, sila din po yung sumigaw na ipako si Yahushua sa kahoy, mga kapatid. So, is that something na masasabi natin na oo, iilan lang talaga ang totoo, genuine na mga sumasamba at kumikilala kay Yahuwah and Yahushua, mga kapatid. Okay, you have a good point. You have a good sharing there. At Brother Dan, siguro yung karamihan ay ang pagkilala nila kay Yahushua is yung bang tao na um, nag maka gawa ng miracle, makapag-healing at makapagbigay pagkain. Siguro more on physical ang ilang ang ilang nakikita kay Yahushua. Hmm. Hindi sila nakuan sa spiritual. Hmm. Yes, that's true, brother Kasadyaw. Kasi mostly sa mga nakikita nila, physical reality nga.
Okay? Feeding the hungry, healing the sick. But doon sa something na related to sa spiritual na mga realidad, mga kapatid, hindi nila naiintindihan na may kakayahan din siya o siya na mag-perform or mag-deliver ng spiritual na mga kagalingan, mga kapatid. So, yan Kaya po. kaya siguro Brother Dan, si Yahuwah ay ano nag judge sa Israel Hmm, dahil sa ginawa nila. tama. Pag-reject, no? Paggawa nilang pag-reject kay Yahushua. So, good point. Brad, dahil kunti lang kanilang paniniwala, wala silang pinakita na katotohanan doon sa kanilang genuine na paniniwala. Kaya dahil doon sila ay na-judge. Sila ay naparusahan, mga kapatid ni Abba Yahuwah. Okay? 70 years after that, di ba, nilusob ng Rome ang Jerusalem, mga kapatid. So, that's how painful that is. Pang ilang beses na yan na linusob ng mga kaaway, mga kapatid. So, ganun po ka vulnerable yung kaniyang syudad na kung saan hindi nagbibigay pugay, hindi nagre-respect, hindi nagsamba sa kay Yahuwah and Yahushua, mga kapatid. Okay, moving on. Anyone else would like to share? What are your reflections, Salubin? What are your thoughts, mga kapatid, bago tayo magtapos? Meron pa bang magdagdag, mga kapatid? Anyone would like to break the silence and share something? Meron pa ba, mga kapatid? Okay, mga kapatid. So, that being said, kayong mga manunood sa Republish, nawa, bigyan nyo ng serious attention itong celebration na ito, mga kapatid. Feast of Tabernacle. Please give a serious attention on this. Kayong mga first-timer na manunood, you can hear it, you can listen to it again as you replay it, mga kapatid. As you play it again, stop and play it while you are also going to digest yung mga references nating nabanggit na dito, mga kapatid. Okay po, without much ado, kung wala na pong mag-share, then yadayawa, mga kapatid, sa napakagandang discussion related din po sa ating celebration on the Feast of Tabernacle, mga kapatid. So, yadayawa sa lahat na narito. May mga baguhan na nag-join ngayon. But all esteem, mga kapatid, all praises kay Abba Yahuwah. So kayong mga manonood sa Republish, nawa ito ay maging katuruan na maging serious tayo sa pag-observe ng mga kapiyastahan ni Abba Yahuwah. Serious tayo na mag-observe ng Shabbat kasi utos po ni Abba Yahuwah yan. Serious tayo na magsunod sa kanyang mga tuntunin, mga batas at mga kautusan, mga kapatid. Kasi nandyan po yung secret sa mga baraka, mga kapatid, protection, provision ni Abba Yahuwah na ibibigay sa atin, mga kapatid. So, huwag nating bigyan ng serious concern kung baka may mangyari pang mga future na mga sakuna, mga salute, whatever that is, mga kapatid. Kasi that will really happen. But we have to give serious attention to what Abba Yahuwah has said, mga kapatid. Because if we do, then siya na pong bahala. Paano tayo niya i-preserve, i-protect, at i-provide kung ano man po yung ating mga pangangailangan, mga kapatid.
Yada Yahuwah, Siyam Yahusha, mga kapatid. All esteem and praises kay Abba Yahuwah. To the Yahuwah. Rabba Yahuwah, Siyam Yahusha. Yada